Wellman TV. Dino Perkins. Kabanata 61 Pagbibitiw. Pagkatapos magsalita, ibinalik ni Dino ang lighter kay Brittany. Hawakan mo ito. Kakailanganin ko ulit sa loob ng 3 araw. Iyon lang para sa araw na ito, at ipagpapatuloy natin ang ating talakayan kay G. Justin pagkatapos. Umalis sa Black Panther Club, medyo nataranta si Brittany. Hindi siya makapaniwalang nakalabas sila ng ganoon kadali. Parang surreal sa kanya ang lahat ng nangyari sa club. Si Dino, ang inaakalang talunan, ay talagang napakabigat. Nakuha na niya ang buong Black Panther Club at ginawa pa niyang takot si Justin. Ngunit sa likod ni Justin ay ang Marshall Club United, at siya ay nasa top 10 lamang ng New York. Ang tunay na kapangyarihan ng Marshall Club United ay ang mga may-ari ng 4 na club, na kilala bilang top 4, na higit sa 6 na nasa nangungunang 10 sa mga tuntunin ng lakas. Si Dino ay brutal na binugbog si Justin at sinilaban pa ang kanyang balbas, na ginawa ang kanilang paghaharap sa isang matinding kahihiyan para kay Justin. At hinding-hindi matitiis ni Justin ang ganitong kahihiyan. Paninindigan kaya ng Marshall Club United ang ganitong insulto. Gumagawa ka ng gulo, tanga. May ideya ka ba sa ginawa mo? Bulalas ni Brittany. Anong ginawa ko? Hindi naman sa ginawa ko siyang sex slave, ganti ni Dino. Naiintindihan mo ba na kinakatawa ni Justin ang Marshall Club United? Sa pagpapahiya mo sa kanya ng ganyan, napahiya ka. Ang buong Marshall Club United. Mayroon silang libu-libong club at daan-daang libong mga disipulo. Kapag niluwakan ng bawat isa, malulunod ka. Dapat mong tiisin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon ng mag-isa at huwag i-drag ang TMO at Jessica dito. Kaya, sa sandaling bumalik kami, dapat mong ibigay ang iyong pagbibitiw at umalis pagkatapos ng pagmamadali. Pagkatapos, ang Marshall Club United ang susunod sa iyo, hindi ang TMO. Siyempre, pwede akong mag-resign, pero hindi ako susulat ng resignation letter. Maaari mo bang gawin ito para sa akin? Isusumit ko ito sa Jessica. Mabuti. Isusulat ko ito. Ngunit hindi mo dapat baguhin ang isang salita. Kailangan mo lang pirmahan ang iyong pangalan at ibigay ito. Jessica. Pumayag. Bumalik sa TMO, agad na nagsulat si Brittany ng isang mabigat na liham ng pagbibitiw na sumasaklaw sa mahigit 12 pahina. Nang kunin ito ni Dino at binasa, sumimangot siya. Ang liham ay nagpinta sa kanya sa gayong kasuklam-suklam na liwanag, siya ay magiging scum ng lupa kung kahit kalahati ay totoo. Sa kabila nito, agad na pinirmahan ni Dino ang kanyang pangalan ng hindi pag-aatubili. Ang prangka ni Dino ay nagulat kay Brittany. Pipirmahan mo talaga? Siyempre naman. O sa tingin mo kahit pirmahan mo, pwede kang manatili sa TMO. Wala ka naman talagang balak ibigay to kay Jessica, diba? Ako ay isang tao ng aking salita. Ibibigay ko sa kanya. Maaaring hindi ako mabuting tao, ngunit tiyak na pinaninindigan ko ang aking mga salita. Isang tao ng salita. Nakakatawa. Ikaw, isang bansang bumpkin, mapagkakatiwalaan. Nasa opisina niya ngayon si Jessica. Pumunta ka. Kabanata 61 Pagbibitiw. Personal na ihatid ang liham ng pagbibitiw na ito sa kanya. Sasama din ako. Huwag mo nang isipin ang pag-back out. Kinailangan ni Brittany na tiyakin ito mismo, na provoke ni Dino ang Marshall Club United, at ang mismong pag-iral ng TMO ay nakataya. Kaya't kinailangan niyang tanggalin siya at agad na umalis doon. Kapag Marshall Club United lang. Hindi makahanap ng sinumang nagngangalang Dino sa TMO na maiiwasan ng organisasyon ang gulo na ito. Sabay na pumasok sina Brittany at Dino sa opisina ng CEO. Nagulat si Jessica nang makita ang dalawa na magkasama. Dahil sa kanilang kasaysayan ng tunggalian, hindi sila kailanman nagtagal ng magkasama. Hindi kaya bumuti ang kanilang relasyon. Kabanata 62 Sitwasyon ng buhay at kamatayan. Sinalubong sila ni Jessica ng isang matamis na ngiti, "Pabiro, ano ba kayong dalawa? Kung talagang may pinagdadaanan tayo, mapapangiti ka pa ba ng napakasaya?" Sagot ni Dino na medyo naguguluhan. Tila biglang may naisip si Jessica,
at hindi maipaliwanag na sumiklab ang kanyang selos. Anong negosyo ang posibleng magkaroon kayo ng magkasama? Demanded Jessica, her face darkness as she chastised Brittany, kakasali lang ni Dino sa company, baka hindi niya alam ang rules natin, pero mas matagal ka dito. Hindi mo ba alam? Ipinagbabawal ng TMO ang pakikipag-date sa pagitan ng mga kasamahan, maliban kung magbitiw ang isa sa inyo. Natigilan si Brittany. Matapos lubos na mahawakan ang pangungulit ni Jessica, nakaramdam siya ng matinding pang-iinsulto. Jessica, saan napunta ang isip mo? Paano ako magkakaroon ng anumang bagay sa talunan na ito? Isang country bumpkin na tulad niya kung kahit na ang mga babae mula sa kanayunan na hindi pa nakakita sa mundo ay maaaring hindi magustuhan sa kanya, paano ako magiging interesado? He's a waste of space, the idea of me falling for him. Kung ako mismo ay naging tanga. Walang babaeng nasa tamang pag-iisip ang maaaring mahulog sa kanya, hindi man lang siya karapat-dapat ng sulyap mula sa akin. Sa kanyang pagmamadali na insultuhan si Dino, hindi napansin ni Brittany ang naging dumadagandong na ekspresyon ni Jessica. Mas malala pa. Itikom mo yang bibig mo. Ang pag-insulto sa isang kasamahan ay lumalabag sa ating code of conduct. Ibinibigay ko ang iyong buong bonus para sa buwang ito bilang isang maliit na parusa. Jessica, ako. Ano? Kinu-question mo ba ang desisyon ko? Hindi ako. Si Brittany ay hindi nang ahas na pabulaanan. Walang sinuman sa TMO ang mangangahas na bastyusan si Jessica. Pakiramdam niya ay muling nagkasala sa kanya si Dino, ang kanyang panloob na kaguluhan ay kumukulo sa galit. Kailangan niyang tanggalin siya, kaagad, ngayon din. Hanggat nananatili si Dino, haharapin niya ang mga parusa ni Jessica, lahat dahil sa kanya. Mabilis nang umiti si Brittany at hinarap si Jessica. Jessica, si Dino ang humiling sa akin na pumunta sa opisina mo. Sabi niya kailangan ka daw niyang makausap. Nilingon ni Jessica si Dino, tipid na nagsalita, ano iyon? Nagre-resign na ako. Iniabot ni Dino ang kanyang resignation letter. Mag-resign? Sino ang nagpahintulot sa iyo na mag-resign? Ibinagsak ni Jessica ang resignation letter sa desk, sumisigaw, get out. Kayong dalawa, umalis na kayo sa paningin ko at huwag mo akong guluhin. Hindi man lang nasulyapan ni Jessica ang pagbibitiw. Nagulat ito kay Brittany, na lalong nagpatindi sa kanyang selos tungkol sa ugali ni Jessica kay Dino. Ngayon, kailangan niyang paalisin siya sa TMO. Kabanata 62 Sitwasyon ng Buhay at Kamatayan. Two halves. Jessica, sa tingin ko dapat mong basahin ang resignation letter na ito ng tanga bago gumawa ng anumang desisyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa mismong buhay at kamatayan ng TMO. Ang buhay at kamatayan ng TMO. Anong balak niyong dalawa? Nagtataka, kinuha ni Jessica ang resignation letter at nagsimulang magbasa. Pagkatapos magbuklat ng ilang pahina, at naghahadjas ng isang mabilis na sulyap, mabilis niyang naunawaan. Ang liham ng pagbibitiw na ito ay tiyak na hindi isinulat ni Dino. Ito ay dapat nagawa ni Brittany. Ang estilo at format ay ang lahat ng signature approach ni Brittany. Ayon sa nilalaman ng liham, si Dino ay inilalarawan bilang hamak ng lupa, na responsable sa lahat ng uri ng masasamang gawa, tiyak na hindi isang taong angkop para sa trabaho sa TMO. Kabanata 63 Manahimik kayong dalawa. Palaging magkaaway sina Brittany at Dino, at dahil sa matinding selo sa kanya, hindi ito nakakagulat. Nagagamit siya ng anumang makamandag na salita para salakayin si Dino. Gayunpaman, ang pirma sa dulo ng liham ng pagbibitiw ay talagang kay Dino, isang katotohanan na nakapagtataka kay Jessica. Pinandilatan ni Jessica si Dino ng mabangis na tingin at matalim na nagtanong, isinulat mo ba itong resignation letter? Bago pa makasagot si Dino ay nagsalita na si Brittany. Siyempre sinulat niya. Sino pa ba ang makakaalam ng sarili niyang marumi at masasamang gawa? Pagkatapos kong basahin ang kanyang resignation letter, nagalit ako. Paanong naging bahagi ng TMO ang isang tulad niya? He doesn't deserve to be in our company, and I suggest you accept his resignation immediately and tell him to get lost.
Habang tumatagal siya, lalo niyang nasisira ang dangal at imahe ng aming kumpanya. Brittany, tumahimik ka. Tinatanong ko si Dino, wala akong matandaang tinanong ka. Oo. Natahimik si Brittany, ngunit sinulyapan niya ng ilang babala si Dino, na sinenyasan itong huwag magsalita ng biglaan. Ikaw ba ang nagsulat ng resignation letter? Tanong ulit ni Jessica. Hindi, isinulat ito ni Brittany. Dino. Isang likas na tapat na lalaki, ay hindi gaanong hilig magsinungaling sa harap ng kanyang asawa. Nang marinig ito, naging galit na galit si Brittany. How dare this loser defy her wishes? Oo, isinulat ko ang pagbibitiw na ito sa ngalan niya, ngunit ito ay batay sa kanyang sariling mga salita, ayon sa kanyang mga aksyon. Hindi daw siya marunong magsulat at nakiusap na isulat ko ito para sa kanya. Kung hindi lang kami magkaklase, ako ay hindi kailanman mag-abala na tulungan siya. At kahit na isulat ko ito, ang huling pirma ay sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpirma sa kanyang pangalan, sumasang-ayon siya sa lahat ng nakasulat sa sulat. Ibig sabihin, siya mismo ay naniniwala na siya ay isang scumbag. Ang pananalita ni Brittany ay tila lohikal at makatwiran, na naging dahilan upang mahirapan si Jessica na tumanggi. Bilang CEO, palaging sinusubukan ni Jessica na manghimok ng may katwiran. Nilingon ni Jessica si Dino, itinuro ang pirma at nagtanong, pinirmahan mo ba ito? Oo. Nabasa mo ba ang nilalaman ng liham ng pagbibitiw na ito bago ito pirmahan? Nabasa ko na. Alam mo kung ano ang nasa sulat, bakit mo pa pinirmahan? Sinasabi mo bang sang-ayon ka sa nilalaman nito? Mahalaga ba ang kasunduan ko? Ang mahalaga, pumayag ka ba, Jessica? Dahil sa tugon ni Dino, napuno ng tandang pananong ang ulo ni Jessica. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman nito sa kasunduan ko? Isinulat ni Brittany ang kahilingan sa pagbibitiw na ito at sinabi sa akin na pirmahan ito, na sinasabi na ito ay sa iyong direksyon. Dahil sa iyo daw nanggaling, Jessica, ano pa ang masasabi ko? Siyempre, pipirmahan ko. Kabanata 63 Manahimik kayong dalawa. Palaging magkaaway sina Brittany at Dino, at dahil sa matinding selo sa kanya, hindi ito nakakagulat. Nagagamit siya ng anumang makamandag na salita para salakayin si Dino. Gayunpaman, ang pirma sa dulo ng liham ng pagbibitiw ay talagang kay Dino, isang katotohanan na nakapagtataka kay Jessica. Pinandilatan ni Jessica si Dino ng mabangis na tingin at matalim na nagtanong, isinulat mo ba itong resignation letter? Bago pa makasagot si Dino ay nagsalita na si Brittany. Siyempre sinulat niya. Sino pa ba ang makakaalam ng sarili niyang marumi at masasamang gawa? Pagkatapos kong basahin ang kanyang resignation letter, nagalit ako. Paanong naging bahagi ng TMO ang isang tulad niya? He doesn't deserve to be in our company, and I suggest you accept his resignation immediately and tell him to get lost. Habang tumatagal siya, lalo niyang nasisira ang dangal at imahe ng aming kumpanya. Brittany, tumahimik ka. Tinatanong ko si Dino, wala akong matandaang tinanong ka. Oo. Natahimik si Brittany, ngunit sinulyapan niya ng ilang babala si Dino, na sinenyasan itong huwag magsalita ng biglaan. Ikaw ba ang nagsulat ng resignation letter? Tanong ulit ni Jessica. Hindi, isinulat ito ni Brittany. Dino. Isang likas na tapat na lalaki, ay hindi gaanong hilig magsinungaling sa harap ng kanyang asawa. Nang marinig ito, naging galit na galit si Brittany. How dare this loser defy her wishes? Oo, isinulat ko ang pagbibitiw na ito sa ngalan niya, ngunit ito ay batay sa kanyang sariling mga salita, ayon sa kanyang mga aksyon. Hindi daw siya marunong magsulat at nakiusap na isulat ko ito para sa kanya. Kung hindi lang kami magkaklase, ako ay hindi kailanman mag-abala na tulungan siya. At kahit na isulat ko ito, ang huling pirma ay sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpirma sa kanyang pangalan, sumasang-ayon siya sa lahat ng nakasulat sa sulat. Ibig sabihin, siya mismo ay naniniwala na siya ay isang scumbag. Ang pananalita ni Brittany ay tila lohikal at makatwiran, na naging dahilan upang mahirapan si Jessica na tumanggi. Bilang CEO, palaging sinusubukan ni Jessica na manghimok ng may katwiran.
Nilingon ni Jessica si Dino, itinuro ang pirma at nagtanong, pinirmahan mo ba ito? Oo. Nabasa mo ba ang nilalaman ng liham ng pagbibitiw na ito bago ito pirmahan? Nabasa ko na. Alam mo kung ano ang nasa sulat, bakit mo pa pinirmahan? Sinasabi mo bang sang-ayon ka sa nilalaman nito? Mahalaga ba ang kasunduan ko? Ang mahalaga, pumayag ka ba, Jessica? Dahil sa tugon ni Dino, napuno ng tandang pananong ang ulo ni Jessica. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman nito sa kasunduan ko? Isinulat ni Brittany ang kahilingan sa pagbibitiw na ito at sinabi sa akin na pirmahan ito, na sinasabi na ito ay sa iyong direksyon. Dahil sa iyo daw nanggaling, Jessica, ano pa ang masasabi ko? Siyempre, pipirmahan ko. Kabanata 63 Shot of, Both of You. Two halves. Nang matapos magsalita si Dino ay sumigaw si Brittany bilang pagtutol. Nagsisinungaling ka. Kailan ko ba nasabi na idea ni Jessica? Ang pagbibitiw na iyon ay sarili mong pagsasalaysay. Isinulat ko lang ito para sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsasabi niyan ngayon? Sinusubukan mo bang linlangan si Jessica para paalisin ako? Tama na. Manahimik kayong dalawa. Ayoko nang makakita pa ng ganoong eksena. Tapusin na natin dito. Napatingin si Jessica sa kanilang dalawa, galit na galit. Kabanata 64 na sako na problema. Maliwanag kay Jessica na pinilit ni Brittany si Dino na isumite ang kanyang pagbibitiw, isang katotohanang madali niyang mahihinuha. Gayunpaman, hindi niya inasahan na si Dino ay hindi tanga at babalikan si Brittany, na naglalagay sa kanya sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Ang higit na ikinagalit ni Jessica ay ang parehong Brittany at Dino, sa kanilang mga pagtatangka sa pag-aalipusta sa isa't isa, ay ginamit siya ang CEO bilang isang pawn. Dahil dito, nagpasya siyang igiit ang kanyang awtoridad bilang CEO at parusahan silang dalawa. Brittany, ikaw ang nagpumilit na dalhin ako dito para mag-resign, tapos ngayon galit si Jessica dahil doon. Dapat mong ayusin ito. Aalis na ako bago ko pa siya magalit. Kumaway si Dino kay Jessica, tumutulo ang tono ng pangungutya. Column, mahal na Jessica. Kung ang aking presensya ay nagagalit sa iyo, o kung gusto mong mawala ako ng tuluyan, ang sulat ng pagbibitiw ay isinumite na lagdaan mo lamang ito. Halos hindi pa nakakahakbang si Dino nang mapatigil siya sa matunog na utos ni Jessica. Sinong nagsabing pwede kang pumunta? Manatili ka dyan. Inihagis ni Jessica ang liham ng pagbibitiw kay Dino, na umaatungal sa galit, huwag na huwag mong banggitin ang pagbibitiw sa akin muli. Wala kang karapatang mag-resign. Ang tanging senaryo kung saan aalis ka ay kung matanggal ka sa trabaho. Oo, Jessica, batas ang iyong salita. Kaya pwede na ba akong umalis? Mukhang nakakainis ka sa presensya ko. Ito ay malamang na para sa pinakamahusay na ako maglaho ng mas maaga kaysa mamaya. Lumabas ka. Sa pahintulot ni Jessica, mabilis na umalis si Dino. Huwag kang maglakas loob. This time, si Brittany naman ang nagpatigil sa kanya. Hindi mo pa naipaliwanag ang buong sitwasyon. Saan sa tingin mo pupunta? Hindi mo ba napagtatanto ang lawak ng kapahamakan na naidulot mo? Sa tingin mo makakatakas ka lang. Anong nangyari? Seryosong tanong ni Jessica, lumingon kay Brittany. May iba pa ba kayong hindi nasabi? Ako. Jessica, hindi mo ba partikular na sinabi na huwag hayaang pumunta sa Window Street ang tanggang ito? Ngunit hindi siya nakinig at dumiretso sa Window Street at sumakay sa Black Panther Club. Ang simpleng pagpunta doon ay sapat na masama, ngunit nagawa niyang masaktan ng husto si Justine. Nilabanan niya at nawala ng kakayahan ng 12-dosenang mga alagad ng Black Panther Club sa kanyang sarili, nagbuhos ng kumukulong tubig sa bibig ni Albert. Nang dumating si Justine, sa halip na huminto at humingi ng tawad, pinagpatuloy ni Dino ang paghampas kay Justine, nabali ang kamay ni Mr. Justine sa proseso. Matapos maranasan ang gayong kahihiyan, nagbanta si Justine na gagamitin ang kalamnan ng Marshall Club United para mabangkarot ang TMO sa magdamag at lipulin ang pamilyang Matthews. Si Brittany ay nagpinta ng isang larawan na napakadramatiko na tila halos biblical sa saklaw nito, na iniwan si Jessica na hindi makapaniwala.
Nilingan niya si Dino at nagtanong, totoo ba ang sinasabi ni Brittany? More or less, pagkumpirma ni Dino. Si Brittany, na napagtatanto na maaaring akusahan siya ni Dino ng maling gawain, ay pinagalitan siya bago siya makapagsalita. Ano ang ibig mong sabihin sa more or less? Hindi ba ang mga taong iyon sa Black Panther Club ay na-knockout mo? Hindi mo lang sila natalo. Nabali mo ang kanilang mga braso at binti, na nagdulot ng malubhang pinsala. At hindi mo ba alam kung sino si Albert? Anak siya ni Justin, pero naglakas loob ka pa ring sunugin ang bibig niya ng kumukulong tubig. Kabanata 64 na sako na problema. Tinutulungan ko lang siyang linisin ang maruming bibig niya, hindi mo ba nakita? Ganti ni Dino. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Jessica. Hindi lang niya sinabi na natulog siya sa iyo mahirap na mag-isa kundi nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa harap ko na susunod siyang matutulog kay Jessica. Hindi ko kinaya ang kabastusan na iyon. Assistant ako ni Jessica. Sagradong tungkulin kong protektahan ang karangalan at kadalisayan ni Jessica. Sakto lang dahil sinisiraan niya si Jessica kaya ginamit ko ang kumukulong tubig para turuan siya ng leksyon at linisin ang maruming bibig niya. Kabanata 65 ang ugali ng isang babae. Dahil sa sinabi ni Dino, hindi na nakaimik si Brittany, kaya mabilis niyang inilipat ang paksa. Ano naman si Justin? Hindi ka naman niya na-provoke diba? Sinaktan mo ang marami sa kanyang mga alagad at pinahiya ang kanyang anak. Tapos binugbog mo si Justin na walang sense. Na-offend mo siya ng husto. Brittany, bingi ka ba o bulag? Kung mayroon kang mga mata sa panahon ng insidente, makikita mo ng malinaw ang lahat. Noong una ay sinadya kong magkaroon ng makatwirang talakayan kay Justin, ngunit hindi niya ito gagawin nagpilitan siyang lutisin ang mga isyu sa pamamagitan ng mga kamao, kaya lumaban ako. Sa huli, natalo siya dahil outclassed siya. Paanong kasalanan ko iyon? May lakas ka ng loob na sabihin na gusto mong pag-usapan ang mga bagay-bagay, ng magalang. Binigyan mo si Justin ng 3 araw. $1 bilyong. Nalisanin ang Black Panther Club at humingi pa siya ng bayad sa TMO ng S. 3 years ago, binayaran ng TMO ang relocation fee. Ngunit ang Justin na iyon ay tumalikod sa kasunduan at tumanggi na umalis, at kahit na nagtangkang mangikil ng isa pang bilyon mula sa TMO. Binigyan ko siya ng 3 araw para lumipat, na sa tingin ko ay higit pa sa sapat na oras. Ang kabayaran ay dahil sa pagkalugi na idinulot niya sa TMO. Ang pagtanggi ng Black Panther Club na umalis ay pumihil sa TMO sa pagpapaunlad ng lupa sa Window Street sa loob ng 3 taon. Ang mga pagkalugi mula doon ay lumampas sa 1 bilyon. Nagpapakita na ako ng awas sa paghingi ko lang ng 1 bilyon kay Justin. Matigas ang ulo mo nang walang dahilan. Hindi mapabulaanan si Dino, nakiusap si Brittany kay Jessica, tingnan mo siya, Jessica, na hindi nakakalimutan ang kanyang mga pagkakamali at patuloy na nagpapatuloy sa maling landas. Ang kanyang mga aksyon ay nakakaladkad sa TMO sa isang bangin. Para sa kapakanan ng TMO, para sa The Matthews, dapat kang kumilos ng matino, tanggalin kaagad ang walang kwentang lalaking ito, at putulin ang lahat ng ugnayan. Kasama niya. Isa. Anong kasalanan ni Dino? Natigilan sa tanong ni Jessica si Brittany, na hindi makapaniwalang tumitig kay Jessica at mapusok na tumutol, gumawa ng eksena ang lalaking ito sa Black Panther Club. Sinaktan niya ang napakaraming miyembro nila, pinaso ang bibig ni Albert ng kumukulong tubig, at sinaktan pa si Mr. Justin. Sa ganitong mga pagkakasala, hindi siya papakawalan ng Black Panther Club ng madali. Isa sila sa mga founding club ng Marshall Club United, at si Justin ay kabilang sa top 10 sa kanilang rank. Matapos harapin ang gayong kahihiyan, paano maninindigan ang Marshall Club United? Mayroon silang libu-libong club at 10,000 disipulo lahat ay eksperto sa pakikipaglaban. Kung nagalit tayo sa kanila, paano magnenegosyo ang TMO sa New York? Dahil ang Black Panther Club ay suportado ng Marshall Club United, naglakas loob silang suwayin ang kasunduan sa relokasyon sa kabila ng pagkuha ng aming pera, sinubukan pa nilang mangikil ng 1 bilyon mula sa amin. Tama ang ginawa ni Dino.
Tinamaan niya ang pagmamataas ng Black Panther Club at ang pagmamataas ni Justin, at sa pamamagitan ng extension, sa Marshall Club United. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi madaling mabuli ang TMO o the Matthews family. Mata sa mata, ngipin sa A. Ngipin. Matapos maipahayag ang madamdaming pananalita na ito, tumingin si Jessica kay Dino ng may ngiti, tinitingnan siya ng may maliwanag na paghanga. Kabanata 66 na Safe House. Dino, relax. Sa pagkakataong ito ang iyong mga aksyon ay kumakatawan sa TMO at the Matthews. Kahit anong mangyari, I'll have your back, mahinang wika ni Jessica, ang kanyang mga salita ay may pananalig. Kahit na siya ay isang babae, determinado siyang protektahan si Dino mula sa paghihiganti ng Marshall Club United. Hindi kailangan ni Dino ng proteksyon ng sinuman, ngunit ang kanyang mga salita ay nakaantig pa rin sa kanya. Salamat, Jessica. Pero sa totoo lang, Marshall Club United lang. Kakayanin ko ito. Hindi naman big deal. Pakinggan itong, no big deal. Napabuntong hininga si Brittany na may halong pang-iinis at humarap kay Jessica. Makinig ka Jessica. Walang sino man ang walang ideya kung ano ang pinasok niya. Gumalaw siya ng pugad ng trompeta, ngunit sa halip na magpakita ng anumang pagsisisi, narito siya nagbubuga ng usok. Paano niya maiisip na kakayanin niya ang Marshall Club United sa isang pahayag lang? Tama na, Brittany. Mariing binalaan siya ni Jessica, bago bumaling muli kay Dino. Kailangan mong umuwi ngayon at manatili. Huwag mo nang isipin ang paghakbang sa labas. Kung lalabas ka sa pintong iyon, ako mismo ang babali ng mga paa mo. Naniniwala si Jessica na ito ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas si Dino. Kung hindi siya mahanap ng Marshall Club United, hindi siya malalagay sa anumang panganib. Pagkatapos ng lahat, ang The Matthews ay isang nangungunang pamilya sa New York, at ang Marshall Club United ay hindi maglalakas loob na pumasok sa mansyon ng Matthews. Hanggat tahimik lang si Dino sa loob ng mansyon nang hindi tumatakbo, ligtas siya. Agad na nabalisa si Brittany nang marinig ang plano ni Jessica. Malinaw niyang naunawaan ang mga implikasyon nito at mabilis na sinubukang kumbonsihin si Jessica na mag-isip muli. Pag-isipan mong muli, Jessica. Ito ay hindi isang matalinong pagpili. Sa paggawa nito, hinihila mo ang pamilya Matthews sa bangin para sa isang taong hindi katumbas ng halaga. Kailangan ko ba ng pahintulot mo para magdesisyon? Huwag isipin na hindi ko alam na ikaw ang nagdala kay Dino sa Window Street. Bukod dito, ang kanyang pagbisita doon ay hindi nagdulot ng gulo, ngunit talagang nagdulot ng malaking merito sa kumpanya. Kaya hindi ko lang siya paparusahan, kundi gagantimpalaan ko rin siya ng bukas palad. Dino chimed in earnestly, tulad ng sabi ko, hindi malaking isyo ang Marshall Club United. Maaari ko talagang ayusin ito tulad ng iyon. Isip mo, Dino. Maganda ang ginawa mo, ngunit hanggat hindi ko ito inaayos, hindi mo dapat ipapakita ang iyong mukha. Manatili sa bahay, at huwag manggahas na umalis sa iyong silid. Kung gagawin mo, I swear I'll break your legs, hindi ako nagbibiro. Naunawaan ni Jessica na walang kaibigan o background si Dino na dapat balikan. Kung mahuli siya ng Marshall Club United, siguradong wala na siya. Ang tanging paraan para mapanatili siyang ligtas at hindi nasaktan ay para sa kanya. Magsinungaling. Tuloy sa kwarto ko. Hone, muntik nang madulas si D'Angelo at tinawag si Jessica ng nguni, pero nahuli siya ng matalim na tingin at mabilis na inayos ang sarili. Ha, hindi naman kasi ako ang manliligaw mo o ano. Nagdulot ng paninibugho kay Brittany ang mga sinabi ni Dino. Sa mga mata niya, si Dino ay walang kwenta. How dare he talk to Jessica in such a familiar tone? Kung ang iba ay nasa paligid, tiyak na mapagkakamalan nilang hindi ito ang asawa ni Jessica. Kabanata 67 Justin. Si Brittany, na gustong makilala ni Dino ang kanyang lugar, ay agad siyang pinagalitan. Isang manliligaw. Sa isang tulad mo, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa anumang uri ng relasyon kay Jessica? Isa ka lang country bumpkin, and I'm telling you, don't even think about having a connection with her. Dapat mong tingnang mabuti ang iyong sarili sa salamin at mapagtanto kung sino ka talaga.
Kung mas matagal kang manatili sa TMO, mas maraming pinsala ang ay dudulot mo. Para kang daga sa loob ng TMO. Kung hindi ka nila paalisan, itataboy mo ang TMO sa lupa at kakalad ka rin ang pamilya Matthews para mapahamak. Sapat na si Jessica sa sinabi ni Brittany at binalaan siya ng malamig na boses, Brittany, tama na. Pero lahat ng sinasabi ko ay tapat na katotohanan. Si Dino ay walang iba kundi ang gulo. Shot it. Natahimik si Brittany, binaril si Dino ng makamandag na titig, nanunumpa sa sarili na sisiguraduhin niyang pinalayas sa TMO. Samantala, sa punong tanggapan ng Marshall Club United, maraming may-ari ng club ang nagtipo ng maaga sa silid ng pagpupulong matapos matanggap ang balita. Ang Black Panther Club ay hinamon, ang kanilang mga miyembro ay nasugatan, at si Albert ay nagkaroon ng scaldon. Pilit na tumutulo ang tubig sa kanyang lalamunan pati si Justine ay binugbog. Ang target ng tao ay hindi lamang ang Black Panther Club. Gusto nilang ipahiya ang buong Marshall Club United. Kaya, ang mga may-ari ng mga pangunahing club ay nagsanib puwersa upang talakayin kung paano haharapin ang banta na ito. Pagkatapos gamutin, pumasok si Justine sa meeting room na may mga bendahe na nakabalot sa katawan at nakasandal sa saklay. Ang tanawin ay nagulat sa marami sa mga may-ari. Mr. Justin, sinong gumawa nito sa'yo? Banal na baka. Sino ang mayroon? Outs to beat Mr. Justin ng ganito. Mr. Si Justin ay isa sa aming top 10 sa Marshall Club United. Kung nabugbog siya ng ganito, masusundan din kaya ng umatake ang natitirang siyam. Matapos ang tampuhan ng mga komento, sinenyasan ni Ryan na tumahimik ang lahat. Nang tumahimik ang silid, nagtanong siya, Mr. Justin. Ano ba talaga ang nangyari? It was TMO. Nagpadala sila ng isang tao upang paalisin ako sa Window Street at hiniling na magbayad ako ng 10 bilyon bilang danyos. Nang tumanggi ako, binugbog nila ako. Ilan sila doon? Isa lang. Natigilan ang lahat sa tugon nito. Isang tao lang ang nakatalo sa 12-dosenang mga disipulo mo at iniwan kang ganito. Malakas ang kumagnayan. Hindi ko alam kung saan siya natagpuan ng TMO, pero sa Marshall Club United, bukod sa top 4, I doubt na kahit sino ang makakapareha niya. Sa ngayon, nasa panganib ang Black Panther Club. Maliban kung tumulong kayong lahat, ang aking club, at ako, si Justin, ay tiyak na mamamatay sa kamay ng TMO. Kabanata 67 Justin. 2 halves. Alam ni Ryan ang insidente sa Window Street, at alam niyang si Justin ang may kasalanan. Kaya kung ang TMO ay gumaganti laban sa Black Panther Club, ito ang nararapat kay Justin. Bilang acting chairman, nadama niyang obligado siyang magsalita. Mr. Justin, alam ng lahat ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Black Panther Club at TMO. Wala kang kasalanan sa bagay na ito. Inokupa mo ang lupain ng TMO sa loob ng 3 taon. Ito ay maliwanag na nagpadala sila ng isang tao upang talunin ka. Kaya, sa tingin ko ikaw ang pinakamahusay na makipagkasundo. TMO. Ang mga salita ni Ryan ay ikinagalit ni Justin, at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Kabanata 68 Pagkakasundo. Pagkasundo. Paano ako dapat makipagkasundo sa TMO? 12 ng mga disipulo ko sa Black Panther Club ang nasugatan ng husto, ang bibig ng anak ko ay napaso ng kumukulong tubig, at ako'y nabugbog. Inaasahan mo bang iyuko ko lang ang aking ulo sa pagkatalo, aalis sa Window Street, at babayaran ko ang TMO ng 10 bilyon? Ito ay hindi lamang isang personal na pagsuway sa Black Panther Club, na isa sa mga founding club ng Marshall Club United, ngunit isa ring direktang insulto sa Marshall Club United mismo. Nabuli tayo at sinasabi mo sa akin na makipagkasundo. Iminumungkahi mo bang i-broadcast namin na ang Marshall Club United ay madaling itulak? Ang mga salita ni Justin ay umalingaw sa maraming naruroon. Eksakto. Dapat igalang ang Marshall Club United. Dapat parusahan ang sinumang maglakas loob na hindi gumalang sa atin. Kailangan nating magkaisa. Anuman ang ginawa ng ating mga tao, iyon ang ating panloob na kapakanan na hahawakan.
Ang paghamon sa Martial Club United ay nangangahulugan ng pagdedeklara ng digmaan laban sa atin, at dapat nating ipakita sa taong iyon ang mga kahihinatnan. Napinsala ng TMO ang napakarami sa ating mga tao, kailangan nilang bayaran tayo para sa ating mga pagkalugi, dapat nilang bayaran tayo ng hindi bababa sa 100 bilyon. Tama, tama, tama. Ang 100 bilyong kompensasyon mula sa TMO ay dapat ituring bilang mga bayad sa club para sa Martial Club United, na nakikinabang sa lahat ng miyembro ng club. Lalong uminit ang usapan ng mga tao. Ang TMO ay isang korporasyon na may malawak na kayamanan, at lahat ay nagustuhan ng isang piraso ng pie na iyon. Sa ngayon, sa pagbaba ng bilang ng mga martial arts practitioners, maraming club ang nahihirapan sa pananalapi. Karamihan sa mga tao ay kapos sa pera at nakita ito bilang isang ginintoang pagkakataon upang makakuha ng malaking marka. Nagalit si Ryan ngunit tumingin sa iba pang nangungunang may-ari ng club. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Nag-isip sandali si Jacob Harrison bago ibinahagi ang kanyang mga iniisip. Kung si Justin ay may hindi pagkakaunawaan sa TMO, dapat silang umupo upang makipag-ayos. Hindi tama para sa TMO na magpadala ng isang tao sa teritoryo ni Justin para lang magsimula. Isang away. Pagpapatuloy ni Ethan Parker, gayunpaman, hindi talaga namin matiis ang ganitong insulto. At least, dapat nating dalhin ang mga tao sa TMO at humingi ng kabayaran. Tumango si Benjamin Mitchell, at idinagdag, tama ka, dapat talagang bisitahin natin ang TMO. Sa lahat na nagpapahiwatig ng kanilang kasunduan, si Ryan ay walang dahilan upang tumutol. Sa wakas, bilang gumaganap na chairman, ginawa niya ang desisyon. Bukas ng umaga, dadalhin natin ang isang grupo ng ating mga disipulo sa TMO. Dapat nating tiyakin na babayaran nila si Justin at humingi ng tawad. Gayunpaman, hayaan mo akong maging malinaw, makikipag-ayos tayo sa TMO, hindi para makipag-away. Kaya, sana hindi tayo gagamit ng anumang puwersa. Kinaumagahan, pagkagising ni Dino, may narinig siyang kalabog. Nang maramdamang may nangyari, nagmamadali siyang pumunta sa pintuan, at nakita niyang nakakandado ito ng kadena. Pilit niyang tinulak ang pinto, ngunit bahagya itong bumukas. Kabanata 68 Pagkakasundo. 22. Ang unang napansin ni Dino ay isang pares ng magagandang binti. Nakatayo sa labas ng pinto na nakasuot ng maayos na damit. Ay si Jessica. Honey, anong ginagawa mo? Tanong niya. Kapag ganyan ka ulit magsalita, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis sa bahay na ito sa susunod na taon. Kabanata 69 na nakalok. Pero bakit ako ikulong? Wala akong ginawang masama, at hindi kita pinagtaksilan. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi ba pwedeng maging reasonable ka? Protesta ni Dino. Di ba nilinaw ko na kahapon? Hanggang hindi natin neresolba ang sitwasyon ni Justin, hindi ka aalis ng bahay. May pagkain at gym ang mansyon na ito. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin, at kukunin ko ito para sa iyo. Sa mga darating na araw, na maaaring maging ilang linggo, hindi ka dapat humakbang sa labas ng pintong ito. Kapag sumuwi ka at lumabas, babawiin ko ang mga paa mo. Mabagsik ang mukha ni Jessica, seryoso ang tono. Akala niya ito lang ang tanging paraan para maiwasan si Dino sa gulo. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya si Justin para sa TMO, para sa kanya. Hindi niya maaaring hayaan si Dino na ipagsapalaran ang anumang panganib dahil dito. Kahit na baliin mo ang aking mga binti, kailangan kong lumabas, ungol ni Dino. Anong sabi mo? Sabi ko, utos ko ang hiling mo. Kung gusto mong manatili ako, mananatili ako. At kung aalis man ako, huwag mag-atubiling sirain ang aking sarili. Binti. Well, then, settled na. Mas mabuting manatili ka. Nakaisip na ako ng paraan para ayusin ang isyu ng Black Panther Club. Hanggat hindi ko nahawakan ang lahat, wala ka nang gagawing masama. Honey, anong plano mo? Huwag mo akong tawaging nguni. Kung gagawin mo ulit, tatakpan ko ang bibig mo. Jessica, ano ba itong solusyon na sinasabi mo?
Hindi ko sinasabi sa iyo. Sa maikling sagot, eleganteng tumalikod si Jessica at umalis na naka-high heels. Ayaw niyang itago si Dino sa kadiliman tungkol sa kanyang plano. Ang problema ay wala pa siya. Sa ngayon, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Dino, at pagkatapos ay aalamin niya ang mga bagay-bagay. Pinapanood si Jessica na lumalayo, ang kanyang mga balakang ay nanginginig ng nakakaakit. Naramdaman ni Dino ang pagnanasa na bigyan siya ng mahigpit na paghampas sa kanyang likuran. Naglakas loob siyang ikulong siya ng mga tanikala, at gusto ni Dino na linawin kung sino ang boss dito. Bahay. Dahil mahigpit na nakalock ang pintuan sa harap, alam ni Dino na makakaalis lang siya kung may makikita siyang paputol ng kadena. Gayunpaman, dahil kay Jessica ang mansion, na sa paraang ginawa niya rin itong pag-aari, ayaw niyang masira ang sarili niyang mga gamit. Kaya, umakyat siya sa second floor balcony. Mga 10 talampakan lang ang layo nito mula sa balkonahe hanggang sa lupa, at sa isang mabilis na pagtalon, madaling tumalon pababa si Dino. Sumakay si Jessica ng Palamera, kaya kinailangan ni Dino na lumabas ng The Matthews Estate at sumakay ng taxi papunta sa Hood Club. Bilang bagong chairman ng Marshall Club United, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa club affairs. Mas gusto niyang hayaan si Ryan, ang acting chairman, na pangasiwaan ang isyu ng Black Panther Club. Ang Hood Club ay hindi dapat magbukas hanggang 9, at may ilang oras upang patayin, kumuha ng almusal si Dino. Kabanata 69 na nakalock. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa club, buti na lang nakasara ang mga pinto nito. Ano ang nangyayari? Kinuha ni Dino ang phone niya at tinawagan si Ryan. Chairman Dino, hello. Huwag mo akong tawaging chairman. Ayoko ng title. Okay, Dino. Nasaan ka? Papunta na ako sa TMO. Papunta ka sa TMO. Para saan? Ito ay isang bagay para sa Marshall Club United. Ire-report ko sa iyo kapag nahawakan ko na. With that, binaba na ni Ryan ang tawag. Kabanata 70 Consultant. Hindi sinusubukan ni Ryan na bastyusan si Dino, ngunit ang sitwasyon sa paligid niya ay masyadong magulo. Kailangan niyang panatilihing kontrolado ang mga bagay. Ang huling bagay na gusto niya ay makita ang mga bagay na umiikot sa labas ng kontrol. Sa labas ng punong tanggapan ng TMO, maraming tao ang nagtipon, kasama ang mga kalahok na nakasuot ng iba't ibang uniforme ng club. Bagamat hindi sa daan-daang libo, tiyak na 10,000 ang bilang. Ang mga individual na ito ay hamarang sa ilang kalapit na kalye. Walang makapasok sa lugar. Ang Marshall Club United ay ganap na napalibutan ang TMO, na ginawa itong isang hiwalay na isla. Sa kabila ng napakaraming tao, ang ekspresyon ni Jessica ay nanatiling hindi nababagabag, na pinanatili ang kalmado ng isang reyna. Bilang acting chairman ng Marshall Club United, nilapitan siya ni Ryan. Chairman Rose, napakaraming tao ang iyong natipon para palibutan ang TMO. Anong balak mo? Ang TMO ay palaging walang kaugnayan sa Marshall Club United, at hindi ko alam ang anumang pagkakasala na maaaring naidulot namin. Ikaw. Bago pa makasagot si Ryan, lumabas na si Justin, ay nalalayan ng saklay. Jessica, tingnan mo akong mabuti. Tingnan kung ano ang mayroon ako. Nabawasan sa. Nang makita ni Jessica ang estado ni Justin, hindi niya maiwasang mapangiti sa loob. Ang mga tauhan na dati niyang ipinadala sa Black Panther Club ay binubugbog sa bawat pagkakataon, bumabalik na bugbog at bugbog. Sino ang mag-aakalang magkakaroon din si Justin ng kanyang araw? Nabugbog sa ganoong estado. Bagamat natutuwa siya sa mga pangyayari, hindi niya maaaring aminin na may kinalaman ito sa kanya, ikaw o si Dino. Mr. Justin, anong nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ba ng kaunting pagkahulog sa imburnal? O baka nabangga ka ng kotse habang papalabas ka? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam ang nangyari, Jessica. Alam mo na kung ano ang nangyari sa akin. Iyong lalaki ang gumawa nito sa akin. Hindi lang ako ang nasaktan niya kundi pati na rin ang 12-dosenang mga disipulo ko sa Black Panther Club. Pinapaso pa niya ng kumukulong tubig ang bibig ng anak ko.
Mr. Justin, sinasabi mo na binugbog ng aking tao ang 12-dosenang mga alagad ng Black Panther Club. Na pinaso niya ng kumukulong tubig ang bibig ng anak mo. At na kahit ikaw, isa sa nangungunang 10 martial powers ng New York, ay na-rough up ng taong ito na pinadala ko. Kung may ganoong tao, gusto ko siyang kunin. Para tulungan ako. Kaya kung mag-alok sa kanya ng taunang sweldo na 10 milyon para lang bugbugin ka tuwing 3 araw. Pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na 3 taon, nagpadala ako ng daan-daang empleyado ng TMO sa iyong club, at wala ni isa sa kanila ang bumalik ng hindi nasaktan. Lahat sila ay bumalik na binugbog, at hindi ko na mabilang kung magkano ang nagastos ko sa kanilang mga medikal na bayarin. Alam mo dapat kung gaano kita kainisan. Kung makakahanap ako ng makakatalo sa iyo, matagal ko na siyang kinuha bilang consultant namin para harapin ang club mo. Kaya, Mr. Justin, pagkatapos ng lahat ng pag-uusap tungkol sa kung ano ang ginawa ng taong iyon, bakit hindi mo ibigay sa akin ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Kaagad ko siyang kukunin para bugbugin ka araw-araw. Napatahimik ang lahat sa pagsasalita ni Jessica. Maging si Justin, na dumating ng may kakulaitan, ay nawala ng masabi. Hindi niya inaasahan na ganoon ang kanyang magiging tugon, at nagsimula siyang magduda kung taga-TMO ba ang bumugbog sa kanya. Nagkamali kaya siya?